Hello, naimbag nga aldaw kada kayo amin, alas 7 pa lang na umaga ay napakataas na ng sikat ng araw. Itong bukid na to ay malapit lang din sa amin. At ngayon, samahan nyo akong maghanda para sa almusal. Hinanda ko na rin dyan yung mga sangkap na kakailanganin at hiniwa-hiwa ko na rin ng kamatis at mga pampalasa. Gaya na lamang ng bawang, sibuyas at siling haba. Dinagdag ko lamang sa sangkapang sili dahil medyo mahilig ako sa manghang na pagkain. At sunod ko na ngang sinalang ang palayok na gagamitin namin sa pagprito muna ng sunny side up egg na maituturing ng pambansang almusal. Dahil mabilis lang din itong lutuin at syempre masustansya na rin. Sa labas ko nga lang din naisipang magluto dahil maaliwalas at may preskong hangin. Dagdag pa dyan ang mga halaman na makikita sa paligid. Pagkatapos ko ngang magprito ay sinunod ko na rin ginisa yung mga pampalasa at hinulog ko na rin yung kamatis. Saka ko naman ito tinakpan para mas mapabilis ang pagkaluto ng kamatis. Simpleng recipe lang naman ito at alam kong halos lahat kayo ay alam ito. Pero syempre magiging special lamang ang isang lutuin kung sasamahan mo ng pagmamahal. Tiyak na masarap ang pagkakaluto nito, yun lamang naman ang sikreto na maibabahagi ko sa inyo. Alam kong marami din sa inyo ang nakapamewang habang nagluluto. Tanong ko lang, dagdag ba ito sa magiging lasa ng ating lutuin? Nagprito na nga rin ako dyan ng tuyo na kakambal ng itlog sa almusal. At dito nga medyo nasubok yung pasensya ko sa tuyong ito, na halos ayaw magpabaliktad. Simpleng almusal lang naman ito pero syempre kung magkakasama kayong kakain ng pamilya mo ay talaga namang magiging espesyal anumang nakahandang pagkain sa hapagkainan. Samahan mo pa dyan ng mainit na kape at maanghang na sausawan. Tiyak na mapaparami ka ng kain. At yan na nga rin lahat ng mga hinanda namin para sa almusal. Sumapit ang dapit hapon ay nagtungo naman ako sa likod ng bahay namin upang pasyalin at pakainin ang iba't ibang hayop na meron kami. Gaya ng mga manok, pato, bibe at native na baboy na siyang alaga namin mula noon at hanggang ngayon. Malaking tulong din ito sa amin dahil dito kami kumukuha ng mga pandagdag sa mga gastusin tuwing nakakabenta kami ng mga hayop na meron kami. Nagsisilbing meat source na rin ito tuwing kapos kami sa pambili ng ulam. So kahit papano may napagkukuhanan pa rin. Sipag at tiyaga lang din dahil bata pa lang kami, minulat na kami ng mga magulang namin na dumiskarte at magsipag sa buhay. Pagkatapos ko nga maglinis ay sunod ko na rin silang pinakain. Madali lang silang pakainin dahil hindi sila maselan sa pagkain, darak lamang ang kailangan dito. Paminsan-minsan ay mga dahon na makikita lamang sa paligid gaya na lamang ng kangkong at ipil-ipil. Kaya naman hindi mahirap alagaan ito dahil hindi sila maselan sa pagkain. Pagkatapos nga ng mga gawain ay nagtungo na rin ako sa bukid para mamasyal. Madalas akong nagpupunta dito tuwing hapon lamang. Kasi naman malayo sa ingay, tanging huni lamang ng mga ibon at ingay ng hangin ang maririnig. Napakaswerte namin na magkaroon ng ganitong lugar na malapit lang sa amin. Lalo na't mahilig talaga ako sa nature. Hello guys, andito tayo ngayon sa bukid kung saan madalas akong nakatambay. So kapag gusto ko ng tahimik lang, wow, peaceful, ganun. So dito lang ako nagpupunta. So kami mismo wala kaming sariling palayan. So nakikitanaw lang tayo dito. So ito, napakaluwang. And then, yan, tahimik. Ganda ng tanawin, ganun lang. Maraming salamat sa panonood at sa mga sumusuporta sa akin. And sana, mas dumami pa kayo. And please like, follow, and subscribe to my YouTube channel and FB page. Yun lang, maraming salamat. Bye!